Sabi ni Cheese Escudero, mga kabatas natin, punishment daw yan. Okay? Sabi ni Cheese Escudero, punishment daw yan sa PhilHealth. Kaya hindi nila binigyan ng pondo. Kapag hindi mo ba binigyan ng pondo yung PhilHealth, sino ang pinaparusahan mo? Bakit hindi yung mga tao, especially yung mga matataas na opisyalis, ang parusahan mo? Kung hindi sila nakakagawa ng maayos na reforma, katulad ng sinasabi dito, Senator Go, bakit ang paparusahan mo yung mga mahihirap na tao? Okay? Diyan sa mga program funds na yan, walang kasiguraduhan kung saan gagamitin. Itong PhilHealth 500, may utang na. Yung 450 billion na yon, fresh. Walang utang. At bago natin ituloy mga katropa, kung ikaw ay bago pa lang sa channel, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at paki-click na rin ang bell icon mga katropa. Pero namang mga senador na umalma. Okay? Hindi rin hindi rin talaga naiintindihan nitong mga mahihirap nating kababayan. Dahil na rin siguro sa kamangmangan. Malaki ang tulong sa kanila ng PhilHealth. Na mga kabatas natin, PhilHealth is between life and death. Tapos ang AKAP mga kabatas natin, it's between panalo or talo sa tong it's pusoy sa Mahjong. Ang weird ng Pilipinas mga kabatas natin. Po pipirma sa isang dokumento na hindi ko naman po alam ang detalye. First, I am saddened by the zero budget given to PhilHealth. As chairman of the Committee on Health, advocacy ko po ang health. Dapat po ang pondo ng PhilHealth ay para sa health. Kaya nga po, PhilHealth. Lessons learned, dapat tayo sa pandemya. We should invest more in health. Katumbas po yan ang buhay ng bawat Pilipino. Kaya dapat bigyan po natin ng priority ang health. While we acknowledge that PhilHealth has still billions in reserve funds. So, sabi nila 500 billion as discovered and discussed in 5 hearings conducted by the Committee on Health. Subsidy from the national government may still be needed to implement necessary reforms and improve. Okay. Sabi nila kasi, sabi ni Cheese Escudero, mga kabatas natin, punishment daw yan. Okay? Sabi ni Cheese Escudero, punishment daw yan sa PhilHealth. Kaya hindi nila binigyan ng pondo. Kapag hindi mo ba binigyan ng pondo yung PhilHealth, sino ang pinaparusahan mo? Yung mga depende sa PhilHealth? O yung mga tao na sumisweldo dahil sa PhilHealth? Sige nga. Kung gusto mong magparusa, okay, syempre, number one muna tayo sa statement ni Cheese Escudero, okay? Kung gusto mong magparusa, okay? Kung gusto mong magparusa, bakit ang paparusahan mo yung mga mahihirap na tao na wala namang kasalanan? Kung hindi maayos ang paggastos doon sa pondo ng PhilHealth, bakit hindi yung mga tao, especially yung mga matataas na opisyalis, ang parusahan mo? Kung hindi sila nakakagawa ng maayos na reforma, katulad ng sinasabi dito, Senator Go, bakit ang paparusahan mo yung mga mahihirap na tao? Sabi ng liderato ng Senado, itong si Senator Grace po at itong si Cheese Escudero. Kasama niya pa pala si Grace po, tsaka si Cheese Escudero, mga kabatas natin. Alam nyo kasi itong mga to, mga politiko natin, sobrang yayaman na ng mga yan. They don't need PhilHealth, mga kabatas natin. Ngayon, mga kabatas natin, buhay ang nakasalalay sa PhilHealth na yan. Ano sinabi nila? Na Senate President, ang dahilan daw kung bakit binigyan ng zero budget ang PhilHealth. Ito kay Madam Michelle Magno. Ay para parusahan ng PhilHealth dahil hindi ito ginagasta yung pondo nila. Alam niyo po, isang kasinungalingan yan eh. Kasi kung gusto nila... Obviously, kasinungalingan yan. Ang parusahan ng PhilHealth. Ang napag-usapan kasi nila mga kabatas natin, kung bakit maraming sumuporta dito sa pagbibigay ng pondo sa mga ayuda, mabibigyan na rin yung mga senador. Sinabi mismo naman ni Congressman Romualdez yun, di ba? Dahil po ba, meron na rin yung mga senador. Yeah. I-rearrange daw nila. Sinabi niya mismo yun. Nung tinanong siya. PhilHealth. Dahil ito ay hindi epektibo. Ang unang-una mong gagawin ay i-fire ang mga opisyales ng PhilHealth. Unang-una. Yan ang sinasabi ko. Sino ba ang dapat parusahan dyan? Ang dapat parusahan dyan, yung mga tao na hindi ginagawa yung kanilang trabaho. Bakit yung mga tao na dapat makinabang at inosente ang inyong pinaparusahan? Pondo para sa PhilHealth, hindi binigay pang mall tour ni Tamba. Galing nga, pang mall tour. Nagbigay sila ng pang mall tour. Mamamatay na ba yung mga yan? Sabi nila may 500 million pa daw na pondo. Mga kabatas natin, araw-araw, minuto, merong tao na nakasalalay sa PhilHealth.
ang daming utang ng PhilHealth. Kasi mga kabatas natin, kapag chinarge yung PhilHealth na yan, sa ospital, i-charge naman ng hospital ngayon yung chinarge na PhilHealth sa kanila sa gobyerno. Ang dami-daming utang ng PhilHealth. Isipin nyo, yung ina-allocate nila para sa ayuda na nakita natin na siningit nila according to Amy Marcos ay 450 billion. Ilan lang ang mabibigyan nitong tao. At itong mga taong ito, buhay pa, hindi nag-aagaw buhay. 450 billion versus 500 billion daw na pera pa ng PhilHealth. Yung 450 billion na nilalaan nila para sa ayuda. Okay? Diyan sa mga program funds na yan, walang kasiguraduhan kung saan gagamitin. Itong PhilHealth 500, may utang na. Yung 450 billion na yon, fresh. Walang utang. Na si Ledesma. Pero hindi nila yan ginagawa. Instead, tinanggalan nila ng budget ang PhilHealth. Ano ang consequence niyan? Ang consequence niyan, malinaw na malinaw ang magdurusa ay mga mamamayang Pilipino. Dahil ang ibig sabihin niyan, hindi mapapalawak ang serbisyo ng PhilHealth sa atin. Yes! Kulang na kulang, di ba, yung healthcare natin? Di ba dapat palawigin? Dapat i-improve imbis na tanggalan ng pondo. Bakit hindi na lang palawakin at magbigay ng mga libreng serbisyo, libreng paggamot, especially doon sa mga sakit na very common sa mga bata. Dengue, di ba? Ano pa ba? Hindi ako doktor. Pero alam ko mga kabatas natin, merong mga common sickness na nangyayari. Lagi. Meron din yung mga seasonal. Kasi mga kabatas natin, ang PhilHealth, ang nangyayari ngayon, subsidized lang. Ngayon kung maraming pera, tapos may PhilHealth ka, bakit hindi na lang ilibre yung mga yon? Bakit? Kasi nga, ito namang mga nagko-contribute sa PhilHealth, pera naman nila yan eh. Itong mga nakaka-receive ba ng AKAP, pera ba nila yan? Well, technically, pera nila yan kasi nga, pera ng taong bayan. Pero ang ibig kong sabihin, mga kabatas natin, yung perang yan kasi, kinuha yan doon sa pera na inilaan, katulad nitong PhilHealth na ito, katulad doon sa subway. Binawasan, tinanggalan yung mga importante, pinunta sa hindi importante at binigay doon sa kapos daw ang kita. Yun nga, si Grace po at saka si Chis Cudero, di ba, binigyan ng leksyon. Isipin mo, hindi naman yung mga PhilHealth beneficiaries o contributors ang may kasalanan, pero sila yung pinarusahan. Hindi mapapaliit yung gastusin natin pangkalusugan. Hindi tayo magkakaroon ng outpatient benefit. Ang isa pang panggagago dito, hindi binibigay ng gobyerno yung counterpart subsidy niya para sa PhilHealth, pero yung mga manggagawang Pilipino patuloy pa rin nagbabayad. Ang ibig sabihin, exactly. O kahit sana magkaroon ng mga libreng gamot na ikalat sa lahat ng mga health centers. Diba? Na kapag ikaw ay PhilHealth member, pumunta ka doon, makakakuha ka ng libreng gamot. Paracetamol, mga common na lagnat na gamot sa lagnat, sa flu. Ang dami natin pwedeng pagkagastusan na importante. Yung mga beneficiaries sa mall tour na trabahador ng SM na binigyan ni Romualdez kumakailan lang, mamamatay na ba yung mga yon? May sakit ba yung mga yon? Kapos lang ang kita. Lahat tayo dumaan sa kapos ang kita. Importante ang kalusugan. Yan o, bakuna sa rabies, sa tetanus. Nagkukulang na. O bakit hindi yan? Bigyan nyo ng ganyan. O kaya pag madi-discharge ka, di ba? Nag-avail ka ng PhilHealth, madi-discharge ka. Mag-subsidize kayo ng mga libreng gamot. Para pag na-discharge na siya, kunwari antibiotics, kailangan niya ng antibiotics. Libreng antibiotics, 7 araw. Hindi eh, Moltur eh. Isipin mo, Moltur mo, 29 billion? Apektado ba ang Malasakit Center, attorney? Pagkakalam ko, wala ng pondo ang Malasakit Center. Actually, nakakatulong din yung Malasakit Center ni Bongo sa totoo lang. Na, kailangan mo munang bawasan yung dignidad mo, pumila ka dun, sigaw-sigawan ka ni speaker, pagpalakpakin ka, sigaw-sigawan ka ni Luis Tro na, walang AKAP! Kung walang Romualdez, palakpak ka dun bago ka makakuha ng ano mo, ng AKAP mo. Kawawa yung mga tao. Health is very important. Kasi yung PhilHealth, parang dami nilang pera, binalik nga nila sa government. Isa ka rin eh, parang wala silang pera, binalik nila sa government. Come on. Inorderan sila na ibalik yun.
yung pera nila eh. So, siguro kaya nawala ng gana na bigyan sila. Tila These people are jokes! hindi nagagamit ang pondo ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Diba? Yan yung kanilang sinasabi, hindi daw nagagamit. Diba yung example ko nga? Butas yung bubong nyo. Tapos syempre, bawat ulan, tapos malaki yung butas, bawat ulan, bawat pag maaraw, sobrang mainit kasi tumatagos ng diretso yung araw. Butas yung bubong nyo eh. May pondo ka, 10,000 pagpapaayos mo sa bubong mo. Ngayon, mga kabatas natin, imbis na guminhawa yung buhay mo para ipaayos mo yung bubong nyo kasi may pondo ka naman para pagpapaayos sa bubong mo, ang gagawin mo, ibibili mo na lang yung 10,000 mo ng skins sa ML. O kaya, ibibili mo na lang ng TV yung 10,000 mo. Tapos, nung binili yon, tinanong, syempre, bakit binili mo yan? Bakit binili mo yan ng TV? Di ba dapat pampaayos ng bubong yan? Parusa yan. Kasi nga, hindi naman pinapaayos yung bubong. Meron ng pondong pagpapaayos sa bubong. Hindi naman pinapaayos. May sobrang pera. O di ibili na lang ng TV. Ganyan yung utak ng mga senador nyo. Hindi ba dapat dahil pondong pagpapaayos sa bubong yan, ipaayos sa bubong? Parang yung pera ng PhilHealth, di ba? Para sa pagpapalawig ng Philippine Health. Di ba? Yung serbisyo sa mga tao, palawigin, improvein, pagandahin. Dahil doon tayo kulang, dahil yun ang importante, paparusahan nyo, ibibili na lang ng TV, putek.